Yung mga deliveries po ay merong Ayun o. ang aking mga tao. Oh, Diyos ko, ang dami. Sabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Oh my God. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez. Sa bahay pala ni BBM, diniliber. Okay, so hi everyone. Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. So, eto na nga po guys, no. Nakakatuwa lang po dahil itong si Zaldico ay para bang inuusig po ng kanyang konsensya. Kumbaga sa Bisaya, gipangkalag-kalag na. Gikalag. Gikalag na. Kaya ayan, naglabas na po siya ng part 2 at may part 3 pa raw ito. Ba't kailangan pang may part 1, part 2, part 3? Hindi lang ina-upload yung full video, ano? Binibitin pa talaga tayo. So ngayon, naglabas po siya ng part 2. No? Pinapakita po niya dito sa videong ito ang mali-malitang pera. At sinabi rin po dito ni Zaldico na yung mga statement ni Orly Gutesa sa Senado ay totoo daw iyon. Ano naman kaya ang masasabi ni Panfilo Lacson ito? Di ba? Di ba guys? So sa video ito guys, talagang pinakita niya yung mali-malitang pera. Napakawalang hiya talaga, no? Ni BBM. Hindi siya pwedeng mag-deny dito dahil nandyan po, nakalagay talaga kung kailan pinadala, kung kailan dineliver yung mali-malitang pera sa Malacanang mismo. Kunyari, nagulat tayo. Para sa akin, hindi na ako nagugulat dahil updated po ako kay Maharlika. Matagal na po ito in-expose ni Maharlika. Sinabihan pa nilang fake news. O, ano nangyari ngayon? O, si Zaldico na mismo ang nagsalita. Pumayat to. Inuusig siguro ito ng konsensya, no? Para sinadya rin ito ng Panginoon na si Zaldico, ediin ni BBM, gagamitin nilang dalawa ni Martin Romualdez para si Zaldico ay babaliktad syempre para ipagtanggol din ang kanyang sarili. Napaka-unfair naman na siya lang isa ang masira sa taong bayan. Tapos yung dalawa, hindi. No? Samantalang silang tatlo naman ang magkasabwat. Si BBM, Martin Romualdez, at ito siya. Nag-base lang ako sa video na napapanood ko. Hindi po ito gawa-gawa lamang. No? Lahat po ng mga upload ko dito may mga proof. Nagbibigay lang naman po tayo ng reaction and opinion. At saka may karapatan din naman po tayo magsalita, mag-react at maggalit. Dahil pera po natin yan, no? Pera po natin yan ang ninakaw. Ayan po yung proof. Mali-malita yan ha. Mali-malitang pera. So, hindi ko na patatagalin ito. Panoorin po natin ang video ito. Ito na po, panoorin po natin. Ang payat na po ni Zaldico, no? Ang laki po ng ipinayat niya. Ayan po yung picture niya, oh. Ang layo niya po ngayon. Payat na siya. Siguro hindi ito makatulog, no? Hindi siya makatulog, no? Hindi niya matanggap. Hindi niya matanggap dahil siya po yung dinidiin ni BBM. Nakakatawa lang ano. Kasi, sandali lang magsalita muna ako. Nakakatawa lang ano, naalala ko yung sinabi ni BBM. Yung nag-uutal-utal siya kahapon, ay nakaraang araw, sabi niya, sa lahat po, no, kayong lahat ng mga magnanakaw, hindi na kayo aabutin ng Pasko. Tapos halata po sa kanyang facial expression, ano, na parang napaka-great pretender, no, na parang hindi siya kasabwat. Hindi po ako nagsabi na siya kasabwat. Ito si Zaldico nagsabi. May reaction lang po tayo dito. Ito na, para hindi kayo mabitin, dire-diretso na po ito. Ito, panoorin po natin. Again, I informed the Speaker and asked clearance about instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. Following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion.
Lo, Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo Nako. at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Martin Say, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Sa bahay pala ni BBM, diniliber, hindi. Oh my God! Ay, BBM, wala kang kawala rito kasi may video. May video ipapakita ni Saldi ko ngayon dito. Continue natin. Sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong Ayun o. ang aking mga tao. Oh, Diyos ko, ang dami. Sabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Oh my God. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang. Hala ka. Siya ay nasa Senado. Para Ang- mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Oh my God, ito na. June 27, 2024. October 2, 2024. August 16, 2024. June 3, 2024. Cash out January 2024. Oh, grabe, ang dami. June 14, 2024. Iba-ibang malita yan, no? After po ng approval Diyos ng ko. budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon, ay hinahanap Tama si Diskaya. kung seryoso Wait lang, baka maano kayo ma-distract. Tama pala si Diskaya. Huh. talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya, imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Ang kapal. Tumagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ng Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Sus, abangan ang part 3. Diyos ko po. Napaka-ano naman ito. Wait lang, may pinakita siya dito. Ito, oh. Ito, wait. Siya ay Oo. Ang date, oh, cash out May 29, 2025. Ngayon lang po, May 29, 2025. 10 luggages. Malitang pera. Pera po natin yan. Kaya may karapatan po tayong magalit. Ano naman kaya? Paano naman kaya nila i-defend si BBM nito? May ebidensya, oh. May proof. At hindi lang yan. Baka sa part 3, may mga video na. Kaya, bilisan nyo na kaagad. BBM na pahanap itong si Saldico. Kasi ang sabi niya, bago daw siya ipapatay, ilalabas daw niya muna lahat ang mga proof. Diba? Kaya ano po ang magiging reaksyon ninyo? Makikita ninyo, oh, cash out May 2029. Meron pa dito. Saan ba yun? O, na ano na, hindi ko na makita. Ito. O, ang dami, oh. Anong pizza ba to? ay lalabas ko po Oh? together with this video. Oh, hala ka, grabe. 34 luggages. Halos buwan-buwan pala sila, naglalabas ng pera. Oh, tama yung sinabi ni Orly Gutesa, no? Nakapag-deliver daw siya once a week. Once a week. No? Kadalaman ng isang maleta, 150 million ba yun? Pakiano nga guys, kasi nakalimutan ko. Basta million yon isang laman ng maleta. Di ba? So,
Kayo guys, ano po ang masasabi nyo sa pinasabog or inilantad ni Zaldico laban kay BBM at kay Martin Romualdez? Di ba? Napakawalang hiya, di ba? Kung ako kay BBM, siya lang magkusa na na bumaba. Di ba? O, hindi siya pwede makapag-deny nito. May mga proof. Di lang po yan sa part 3. Abangan natin baka video na po ang ilabas ni Zaldico. Abangan lang po natin. Okay? So bye guys. And sana hindi pa magpasko makukulong na sila. Or sana natawa na lang tuloy ako sinabi niya. Sa kulungan kayo magpapasko. Di ba? Pinatatamaan po niya ang kanyang sarili. Di ba? So bye guys. Abangan po natin ang part 3.